Kamusta mga ka-Brody? Again, this is Brody Jeff. This is Brody Job. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast, where you listen and relax. Alright, so session 2. So, nag-coffee break lang kami, no, mga ka-Brody. Napakaganda ng topic natin na to ngayon, no? Gusto ko yan. Baka maraming mag-agree dito. Tsaka maraming hindi makaka-uwi. Panigurado dito. Pakinggan mo siya. Maganda topic yan. Pag narinig na nila to. Parang kape to eh. Mainit-init pa. Pero Brody, para maging icebreaker, kamusta ka naman, Brody? Ano? Okay naman ako. Nakaka-enjoy, di ba? Good. Okay, panalo tong podcast na. Oo, di ba? Sarap mag-podcast tayo na. Magandang experience. Yes, maganda yung mga topic. Lalo na yung topic na to. Napakaganda rin ang topic na to. Anong topic natin, Brody Jeff? Choosing the right partner. Sorry. Alam nyo na. Baka may mag-aaway dyan. Bakit? Di ba ako right partner para sa'yo? Sabi kasi ni Brody Jeff, dapat understanding eh. Hindi kasi ganito. Dapat sumusuport eh. Support sa inuman. Di ba ganito? Kaya nga tayo di ba? Podcast. It's because marami tayong topics na kailangan ilabas eh. Yeah. Hindi lang to based dun sa sinasabi ng iba. Yan. Based on personal experiences. Lahat nung sasabihin namin based on our personal experience. Yes. Tama. Ngayon, pero syempre, sasabihin pa rin natin kung ano yung mga ideally sa mga ibang tao na dapat ganito. Okay? So, simulan mo, Brody Marbs. Oo. So, banatan natin. Banatan mo na. Yung choosing the right one. Ayun nga, no. Kanina nagbibiro ako. Sabi ko, dapat ba ang partner sinusupport ka? Dapat ba ang partner understanding? Siyempre, dapat naman talaga. Pero depende pa rin kung ano ba yung iniintindi niya sa'yo at ano yung sinusuportahan niya sa'yo. Kasi parang pag sinabi mong choosing the right partner. Kasi, it will make you or break you, di ba? Totoo yun. Diba? Ika nga nila, every man's success, there's a woman. And every man's failure, there's a woman. Diba? Samson Delilah. Oo, Brody, di ba? Kasi ang laking factor ng pag-aasawa, ang laking factor ng babae sa buhay ng lalaki. Di ba? Kasi, hindi na tayo lalayo. Sa experience na lang ni Brody Job, di ba, nagbabarko siya. Di ba yung asawa niya, andyan yung pag-iintindi ng asawa niya. Ang hirap kaya malayo sa asawa, di ba? Yung mag-aalaga ka ng baby nila ni Brody Job na habang si Brody Job nasa barko, di ba? Kasi may mga times na minsan sabihin natin kapag nagkakalagnat yung baby ni Brody Job, parang lang siya. Walang father figure. Yes, Brody, di ba? At saka walang husband figure na present dun sa time na yun. Sa situation na yun. Tapos almost 24 hours babantayan yung bata. Sakit, di ba? That's very important kasi. Pero anong sabi ng misis ni Brody Job? Di ba parang okay lang kami. Mahal ka namin. Di ba ganun ang partner di ba? Iintindihin ka niya kasi mahal ka niya. Alam nung partner mo na sa lahat ng bagay, ikaw at ikaw ang mahal niya. Oo naman. Diba? Ganun. Malalim yung pinaghuhugutan mo. Kasi pinapatawa ako si Brody Jeff eh. Brody. Pinapatawa ako siya. Baka sa hindi siya supporting sa wife. Support ka ba? Ano ka ba sa wife mo? Ako supportive ako. Super supportive ka sa wife mo. Kasi lahat ng, for example, sa work, lahat ng kailangan niyang support sa akin, binibigay ko. Yeah. Ikaw ang support system niya. Yeah. So, like, for example, pag nag-a-aspire siya ng something, siya sabi ko, sige, go ahead. Ako yung nagiging yung motivation niya. Nagiging, ayun naman talaga dapat. Dapat. Hindi yung tipo, kaya mo ba yan? Hindi ako ganun. Kahit na medyo tingin ko, hindi naman sa tingin, minsan kasi nag-self-doubt siya. Kaya sabi ko, hindi, kaya mo yan. Galing, di ba? Ganun ako ka-supportive sa kanya. Ganun din si misis mo sa'yo. In a way kasi oo naman. Bakit?
Walang cut. Nagtatanong lang naman kung sinusuportahan ka ba ni wife mo sa... Kasi ganito si Mrs. Sinusuportahan naman niya ako. Pero kailangan hindi ma-compromise yung aming alam mo na, yung aming relationship, di ba? At hindi ma-compromise yung which is may point din naman. No. For example, ikaw ba, ito sa mga, ito, in general, okay? So, ikaw ba, for example, yung asawa mong lalaki, susuportahan mo mong babae? Siyempre hindi. Di ba? Pero may kilala akong ganun. Exactly. Kung tayo yung babae, ganun. Hindi, ano lang, ilagay mo na lang sa yung asawa mong babae, susuportahan mo ng lalaki. Yun. Diba hindi? Diba? Siyempre hindi. So, si Mrs. naman, in all fairness, bakit ganun yung example? May ibig sabihin na bababae ka ba? Hindi kung baga ang ibig sabihin niya, Brody. As long as nakikita ni Mrs. mo na it's for the good, for the betterment. Suportahan ka niya. Tama naman. Mali kasi example nito eh. Mali. Ikaw ba, susuportahan ka sa pambabae? Ayan, tanong ko pa man din sa kanya, Brody Jeff, ikaw ba sinusuportahan ka ba ng Mrs. mo? Tapos hindi sumagot. Tapos sabi niya, ikaw ba susuportahan ka ng asawa mo sa pambabae? Malamang di ka susuportahan ng asawa mo. Ganito ang point ko. Sabi ko nga, in all fairness, supportive siya. Pero for example, magiging mako-compromise yung aming marriage. Siyempre hindi. For example, normal naman yun. Normal yun. Ano yun, kumbaga, ganun talaga situation. Hindi pwede na. Diba? Pero sa podcast naman natin, supportado ako nun eh. Yun! Thank you pala sa wife ni Jeff. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagsuporta sa podcast namin ni Brody Jeff. Ayun. Baka kaya napapaisip yung misis minsan ni Brody Jeff kasi yung example niya pambababa. Pwede. Joke lang po. Nagbibiro lang po kami. Lagi pong mabait yan si Brody Jeff. Pagkatapos ng podcast, diretso na po yan sa bahay niyo po. Bakit may pause? Bakit mapaisip ako eh. Baka minsan nagpapagas. May masasabi ka ba dun, Brody Jeff, na diretso ka naman sa inyo, di ba? Bira ka lang magpagas pag bira ka lang magpa-full tank pag hindi na. Full tank na ako lagi. Change oil. Hindi. Umaga yan sa umaga. Hindi, every 6 months. Every 6 months. Wisit ka? Ba't kasi change oil? Hindi kasi, oo. Teka, bumalik na tayo sa topic. Kasi yun. Tama. Sa car maintenance, importante yun. Para sa relationship, kailangan, di ba, maging sa relationship may maintenance din. Tama. Maintenance natin, kailangan natin i-date once in a while. Pero, tanongin kita, kailan ka huling nag-date ng misis mo? Huli kami nag-date nung last time, nung Thursday. Thursday. Ikaw? Kami ni misis, kahapon lang. Kasi, pagsundo ko sa school niya, syempre, dinner, gano'n, bago umuwi sa bahay. Kasi alam mo yun, yung every simple gestures natin sa mga asawa natin, it means a lot to them. Diba? Kasi parang naniniwala ba kayo na dapat ang asawa, along the way, parang nililigawan pa rin natin? Oo, naniniwala ako dun. Pinapakilig pa rin natin. Oo, naniniwala ako dun. Tama. Pero sa ating mga lalaki, minsan kasi, parang nakakasanayan natin hindi nagawin minsan. Minsan maiisip mo na, di ba, totoo, di ba, parang, ba't ko pa gagawin to? Ganyan. Pero, kailangan maisip natin na kahit pa paano, once in a while. Yes. Bigyan natin ng sundo. Tama. Ako Brody. Guilty as charged. Brody, masasabi ko sa inyo, ito talaga totoo to, ito yung kay misis. Lahat ng special na okasyon sa amin ng asawa ko, laging may bulaklak yan. Kasi si misis favorite niya ng flowers. Mapa-anniversary. Nawala nga sa akin yung ganyan ko eh. Parang sobrang minyan sa mga babae. Kami example namin ni misis. Sa'yo, Kuya Brody. Oo, ganun din, Kuya Brody. Medyo nawawala pag... Hindi, ako, nawawala. Hindi yung ganung gestures. Nawawala. Sa kanya. Naibalik ko na. Naibalik mo na. Naibalik ko na. Kasi malaking minyan pa. Malaking minyan. Ako minsan,
minsan nawawala sa akin yung mga gestures na gano'n. Minsan nare-realize ko, teka lang. Oo, di ba? Kailangan ko muna ngayon. Parang ano lang yan eh. Bigyan ko kayo ng napakagandang example. Ang sarap ng feeling pag binila ka sapatos ng asawa mo, di ba? Parang ganun lang yun. Pag binigyan mo ng bulaklak ba, parang... Bilang ka lang ng boxers, masaya ka na. Oo, di ba? Oo. Ganun siya. Parang ma-appreciate nila yung mga bagay. Simple Especially things. na yung flowers, pare. Ano yan, yun lang naman ang ano ng misis ko. Na, ako na rin, nakasanayan ko na basta may special occasions, bigyan ko siya ng bulaklak. Kasi yun lang yung magpapaalala sa kanya na ganyan ka kaganda sa buhay ko. Ikaw ang bulaklak, di ba? Sa buhay ko. So, pinili mo yung pinakamagandang fit. Oo. I mean, yung para sa'yo talaga. Yes. So, may I share total na nasa akin bigla yung ikot. No? Kami ni Mrs. hindi kami smooth sailing yan. Marami kaming pinagdaanan ng asawa ko. Na talagang dumating na kami sa point ng relasyon namin na akala namin hindi namin kaya ayusin yung relasyon namin. Talagang maraming struggles talaga, literal. Pero at the end of the day, pinili pa rin namin maging masaya. Ibig sabihin, pinili niyo pa rin yung isa't isa. Kasi doon kami masaya. Kahit hindi na masaya. Oo, kahit broken na broken. Nung time na yun. Oo. Kasi, iisipin nyo, bakit ayusin nyo pa yung mga bagay na hindi nyo na talaga kaya ayusin? Nasasabi nyo lang yan. Pero ako naniniwala ako, basta magkasama kayo, mapagtatagumpayan nyo yung mga bagay-bagay. Yan yun. So, kasi, masasabi mo na pili mo yung right talaga. yun naman. Kasi, hindi ako si Marvin ngayon kung hindi rin dahil sa misis ko. Diba? Ako, masasabi ko, misis ko sinusuportahan ako niyan sa mga bagay na kailangan kong gawin, gusto kong gawin. Same goes din naman sa kanya. Ako nga, wala na nga akong pangarap eh. Pangarap ko na lang matupad yung pangarap ni misis. Yun na lang yun. Wow. Pero napapansin ko sa ating tatlo mga kabrody, si Marvin ang pinaka-don romantiko eh. Mr. Suave. Yeah. Oo nga. Don romantiko. Natunay na ito. Yeah. Na makingibig. So going back, ano pa ba yung dapat na maging, kumbaga, ideally? Ang tanong ba natin dito is choosing, how to choose the right partner. So aside from that, dapat yung ideal mo, parang magiging basis mo is yung understanding and supportive. Ano yes. pa? Go bro, Job. Sa akin kasi nung time na yun, ang pinakaunang requirement ko is God-fearing. Yung ganda na. Sa akin yun God-fearing. Sa akin yun. Kasi ang isang sa motto ko sa buhay, paano ba? Isang quote ba o motto? Isang saying ko sa buhay na ang tao, pwede kang lokohin, pwede kang gaguhin, hindi dahil takot sa'yo. Kahit, paano ba? Hindi, kahit takot siya sa'yo, kaya ka niyang lokohin, kaya ka niyang gaguhin. Tama. Pero kung takot siya kay Lord, hindi niya kagawin yun. Parang kung God-fearing siya, tawag dito, siyempre, si Lord na yun eh. Parang kung God-fearing ka. Pero kung hindi ka God-fearing, wala kang pakialam din doon, parang gano'n. Ayun yung una ko requirement. Napakaganda ng God-fearing. Kasi, maka-Diyos eh. Oo, sa akin yun, sa side ko. Ayun yung una ko requirement, God-fearing. How about pleasing personality? Siyempre. Oo naman. Ito, maganda alam mo, lang, may isang sabihin ako. Alam nyo ba mga Brody, hindi ko makakalimutan to si Brody Marvin. Parang 10 years ago, hindi ko matandaan, saan na galing tong linyang to? Sabi niya, sasabihin ko ba? I-blurred mo na lang. Sige, sabihin mo. Huwag kang maghanap ng, i-rephrase ko na lang. Kasi medyo harsh. Censored ba? Medyo harsh. Hindi naman censored. Medyo harsh yung term mo nun eh. I-rephrase ko na lang. Sabi, huwag kang maghahanap, huwag kang pipili ng hindi mo type. Hindi mo type yung physical appearance. Yung physical appearance niya. Kasi, pagising mo kada umaga, makikita mo siya. Mapapamuro ako. Teka lang. Hindi, reality yun. Parang ganito. Parang kung ipipicture out ko, it's either dalawa yan eh. Mapapamura ka ng maganda. Mapamura ka ng hindi mo type. Ang nito. Hindi mo to gusto. Pero kasi magkakaiba tayo ng preference. Tama naman. Yung maganda sa akin, baka hindi maganda sa kanila. Tama. So, ang pinaka-point lang namin dito, ang pinaka-point ko dito, piliin mo kung sino talaga yung, ano yung gusto mo. Huwag kang pipili lang dahil, ano to? Ito pala ba ito?
Palaban to. Parang, pwede na yan. Pwede na to. Pwede na yan. Parang ganun, hindi pwede. Sige, pipiliin ko. Laman tiyan din yan. Laman tiyan din yan, Parang hipon yan, ulam. Hindi hipon. Ano? Lobster. Kumbaga, siguro sorry sa mga term kanina, pero ang pinaka-point lang doon, piliin mo gusto mo yung preference mo. Kasi magkakaiba naman tayo lahat ng mga gusto. Magkakaiba tayo ng gusto. Yeah. Pero naniniwala rin ako na ang ganda ay kumukupas. Oo naman, totoo yan. Pati ang kapugian ng isang tao. Ang tikas ng isang lalaki ay kumukupas. Yan, tama. Mahalaga pa rin ay ang puso. Puso. Hindi ko alam kung saan pupunta tong topic na ito mamaya. Baka... And then, I mean, one of the most beautiful aspect na dapat titignan nyo is yung character. Totoo yan. Character and attitude. Magiging partner nyo. Ito nga tanong ko sa inyo pala. Pisaan ko sa'yo, bro. Ano ang mas nagmamatter sa'yo? Physical appearance o character ng babae? Honestly? Yung totoo walang plastikan dito Sa totoo kasi, Sa'yo. Sa akin example, girlfriend. Sample lang. Siyempre, nung single ako. Siyempre, mas gugustuhin mo muna yung appearance. Hindi yun naman talaga Tapos, doon ka ma-hook up tapos, and then eventually, makikita mo yung attitude. Ugali. Hanap to. Pangit yung ugali. Hindi nga, yun nga, nandun ka na nga sa dulo ng ng relasyon nyo. Parang, sobrang ganda. Sobrang ganda, pero sama ng ugali. Siyempre, hindi ko na magugustuhin yung gano'n. So, ang preference mo pa rin, more on character. Kung papipiliin ka lang naman sa dalawa. Pero pinagsasabi, Ano? Na ang character pwedeng baguhin, pero yung mukha hindi. Alam nyo, 10 years ago, ayun yung sinabi niya sa akin. Kung mga college days namin. Hindi, actually, graduate na kami. Hindi pa. So, fresh grad kami or ayun yung sinabi niya sa akin. Ayun, i-rephrase ko na nga Biro na mga bro dito. Biro lang po yun wala Hindi kasi, di ba? Baka marami tayong bashers yun Hindi, nagpapasaya lang kami sa inyo mga kabro dito. I mean, medyo totoo yung term ko. Pero hindi tulad ng sinabi mo kanina. Bakit ka naman pipili ng hindi mo gusto? Hindi mo type, 'di ba? Na hindi mo Hindi pa kasi maraming ganyan Papakasalan ko to kasi maraming pera. Yun, pare. Parang ayun yung point namin kanina. Papakasalan mo yung isang babae o isang lalaki kasi maraming pera. Pero pag nakikita mo mukha niya araw-araw, parang Lord, ito yung kailangan ko may nakaharap sa ATM. Teka lang yung ATM muna. Bago mo siya tignan, kailangan nakaan yung ATM. Parang ganun. Pero, tapos masama pa ugali, patay na. Patay tayo na. Parang there was this one podcast, na pakinggan ko yan, yung biruan nila na yan, na ano pipiliin mo? Parang may pera na, pero pangit, sabi nila sa podcast, or may itsura pero ikaw yung bubuhay. Di ba? Parang gano'n. Parang na rin yan. Di ba? Diba? So, I mean, common naman yan. Ikaw, hindi kami nang mamata ng mga tao. I mean, hindi kami nag-judge. It's just that, ito yung mga narinig namin. Reality lang. Na, sabihin na natin na talagang hindi ganun kaganda yung itsura ng tao, pero maraming pera. Diba? Tapos yung isa naman talagang biniyayaan ng napakagandang itsura, pero walang pera. Diba? Kasi, eto nga, dito nagpumunta yung, yung podcasting. Sabi nung isa, hindi, kasi pag ganyan ang mindset, dapat i-level mo kung nasan ka. Kung anong narating mo sa buhay mo. Siyempre, kung wala ka narating sa buhay mo, pipiliin mo yung maraming pera. Wala ka narating sa buhay mo, kontento ka na ganun di ba? Grenade niya yung sarili. Kasi, sabi niya, kung halimbawa ako, may narating ako sa buhay. May narating ako sa buhay. Siyempre, pipili ako ng high maintenance kasi afford ko. Afford ko ang maganda. Sabi niya ganun sa podcast, di ba? Afford ko mag-shota ng maganda. Afford ko mag-asawa ng maganda. Kasi kaya ko yan Kasi nagsumikap ako. I deserve that one. I deserve that person. Pero kung ako, gusto ko ng easy way, maghanap ako ng kung ano dyan na may pera, choice ko na yun. Ang tanong kasi doon, ano bang sitwasyon mo ngayon? Diba? Yun kasi yung point na kung nasan ka. Tsaka mo masasagot yung tanong na yun kung nasan ka.
So, hindi natin masasabi ng mga tao na, hindi. Pero tol, maputol kita. May mga kakilala ako nasa top of the level na. Sabihin mong, hindi ako magbabanggit ng unang profession kasi medyo maliit naman ang circle ko ngayon. Malalaman nila ako sino sila. Ako pala tinitira nito. Sabihin mong mga kagalang-galang sila. Basta sabihin na lang natin, yun na yun. As is, talagang may pera. Pero, napupunta sila sa Saan? Sa mga partner na talagang hindi nila... Well, yung mga ganun, character lang hinabol nila. Hindi nga, wala. Pati character. Character wala. Ayun lang. Pati character. Di ko alam kung pwede ko i-disclose yung... Di kaya nagayuma yun. Hindi, parang na-in love sila sa... sa isang taong... usapang puso pala talaga. Mababa ang ang lakad. Okay. Mababa ang lakad. Mga ganun. So, minsan ina-assess ko rin, paano namimili itong mga to? Paano namimili? Hindi kaya yun. Kasi ako namimili. Baka na sales stock. Pwede rin. Diba? Pwede rin. Sabi ko nga, ang pinagana niya yung ulo niya sa baba. Hindi sa taas. Pwedeng hinawakan na siya ng... nasa leeg na. Hindi sa leeg. Pero ayoko rin magtanong ng edad kasi baka siyempre confidential. Anyway, siguro ako pagka i-assess ko yung ganung klaseng tao, yung kaibigan ko na namili na meron ka naman tapos namili ka ng ganito. Siyempre, who I am to judge. Pero ang tatanungin ko muna siya, 'di ba? May assess ko, pare, ano yung pinakagusto mo sa asawa mo? 'Di ba? Hindi tinanong ko siya. Hindi naman niya pinili, hindi sila nagkatuluyan. Okay. Hindi sila nagkatuluyan. Pero nung time na yun, nung pinipili niya yung taong yun that time, sabi ko, pre, ano bang nakita mo sa babaeng yun? Nirekta mo? Oo, tinanong ko talaga siya. Sabi niya sa akin yung care, yung aruga, alam mo yun, yung ganun. Although, kung ako yun, siyempre na baby. Ganon. Mga ganon. Baby. Ayun yung kahit nung nag-break sila, ayun yung pinaka-na-miss niya yata matindi mag-alaga yun. Matindi mag-alaga. So, doon tayo papasok na pera, partner, anong kayang ibigay. Ano ba talaga? Mahirap kasi pare, pag sinabi mo kasi, di ba, choosing, na yan wala ka nang, wala nang bawian. Pag pinakasalan mo na yan Oo naman. Pag pinili mo na yan di ba? So, pagtitiisan mo na kung ano yung bad and then good side ng babae. Nagbabago ba yung ideals ng isang tao bago mag-asawa? I mean, ikaw, Brody, Jeff, nung bata ka ba? Ganda ng tanong nito. Ganda ng tanong. Ano ba yung ideals mo dati? Yung ideals. Bago, kasi, as time goes by, nung bago kayo kasal? Kasi, actually, ganito yun Di ba? Pag mga bata tayo ng high school, gusto mo talaga yung almost perfect Maganda, sexy, mapera. Alam mo yung parang perfect, ganito yung level, ganito yung idea. Too good to be true. Tama too good to be true. Pero, once na, eto nga meron kang, may times talaga na, alam mo kung sino pa yung hindi mo least expect na makakasama mo. Sila friend, dun ka may in love Hindi mo alam di ba? Kutsa, hindi, lalo't kung hindi ka guarded. Tapos biglang hindi mo namamalayan yung standard mo. Hindi naman sa bumababa, pero kasi nafo-fall ka na pala dun sa tao. Ako naman naniniwala ako dyan kasi ganyan yung misis ko Hindi ako yung bumaba yung siya. Parang kasi ako yung medyo bad boy. Ako yung medyo sabi ng mga friends namin, bakit si Job? Parang parang ang nangyari, parang ikaw yung image ng parang she's dating a gangster. Parang ang type pa naman niya kasi mga hindi bad boy. Ang type niya yung mga boy next door. Tapos na-end up siya sa gangsta. Shoutout sa'yo! Mali, Brody. Baka Beauty and the Beast. Pwede, alam mo, ayun din yung biroan namin dati. Ayun din yung biroan namin dati. Kasi, kapag tinitignan ko, paano niya ako pinili? Total, sa topic natin, paano niya ako pinili? Kung sinasabi ni Marvin na depende sa sitwasyon kung anong meron ka,
pasok pa rin siya kasi ako, nung pinurso ko na siya, yung mga ginagawa ko before, hindi naman niya in-insist na bago ka, ganito gawin mo. Automatic sa akin na ikaw na yung nagbabago ko na hindi rin para sa kanya. Parang para rin sa sarili ko na not knowing dun sa huli, yung expectations pala niya, nami-meet ko na nang hindi ako napapwersa. Parang in a subliminal way. In a subliminal way. Parang it's mutual. Parang nagiging mutual na yung ano nila. Walang force. Walang bago ka ng ganyan. Wala, hindi ko narinig sa kanya. Ang bait ng asawa mo, no? I mean, hindi ko pa nami-meet yung wife ni... Pero ako rin sa sarili ko talaga, pinili kong magbago talaga. Pero hindi niya ako nag-enjoy ako dun sa pagbabago ng buhay. Uy, ang ganda ng wife ni Brody Job. Alam mo yung kamukhaan siya nung wife ni Wamos? Maganda yung wife ni Wamos. Si Wamos lang yung kilala mo. Siguro type mo, bro. Sira. Basta yun yung kwento. So, yan. Nalaglag tuloy. Hindi ko alam kung ano mas mahalaga doon pagka ganun. Hindi, at least siguro nakita rin niya na responsable ka, di ba? So, pwede. Tsaka the mere fact na, di ba, pumayag siya na maging partner mo siya, ibig sabihin tinanggap ka niya ng buo. Kung ano ka. Totoo yun. So, it goes din sa audiences natin. Yes. Sa audience natin. Tama. Tawag dito. Pag mamimili kayo ng partner nyo. Ano yun? Depende pa rin, no? Depende. Tsaka, mahal mo, ganun. Or, mababali kasi yun. Meron talagang ideals. Totoo yun. Ako talaga nagkaroon ako ng checklist pero lahat ng checklist ko... Wala doon. Uy, pero maiba ako. Kasi, alam nyo, parang 50% lang din naman talaga yung mga taong, sige, okay na ako sa'yo, ganito tayo, nagkasundo tayo. Kasi most of the time, yung 50% din, meron yung tinatawag ng mga disagreements sila yung partner niya na minsan mamimili ka na lang. Sapat pa ba yung pagmamahal sa ganitong sitwasyon natin? Parang minsan gusto mo nang makipaghiwalay kasi nga, 'di ba hindi siya yung partner para makasama mo sa success na gusto mo mangyari. 'Di ba? Kaya napakaswerte ng mga tao na nakakatuluyan nila is yung talaga nagja-jive sila. 'Di ba? Kasi ako, may mga kaibigan ako na sobrang mahal nila yung partner nila. Nakalimutan ka na. Ganun. Nakalimutan na yung pagkakaibigan nyo. Nakalimutan na. Yung tipong hindi na makapag-hi. Ayoko pangalanan. Pero, I mean, kidding aside, alam mo yun, yung tipong may kakilala ako na yung girlfriend niya. Mahal na mahal niya. Pero talagang kahit anong gawin niya, hindi talaga sila nagkakasundo ng girlfriend niya. Ngayon, iniisip niya na paano kung pinakasalan ko to, edi mas worse pa. Kasi ngayon pa lang, hindi na kayo magkaintindihan. Pag doon, medyo red flag na yung, di ba? Yung isang friend natin, sa circle natin sa FTV, huwag na natin banggitin kung sino. Di ba noong nakaraan, nag-open siya ng problema sa girlfriend niya. Di ba? Sabi ko sa kanya, kung nakikita mo na ganyan na yung inaabot mo din sa girlfriend mo, ba't ka pa nagtitiis? So, alam niyo na kung pag naghiwalay yun, si Marvin ang... Medyo ko. Hindi, kasi ako minado ko. Kung talagang hindi kami nag-meet halfway ni Mrs. before, baka hindi kami nagkatuluyan. Diba? Pero dahil nga nag-usap kami, may mga... So, nagkaroon ng give and take? Kailangan talaga ng compromise. Kailangan talaga ng give and take. Compromise pa rin. Compromise. Kasi, kaya ka nga nagpakasal eh. Hindi dahil sinabi mo na, pakasal tayo. Kumbaga, ako ang dominante. Parang ganun. Pakasal tayo. Bukas na bukas papakasalan kita. Hindi. Di ba pag nagpakasal ka, will you marry me? Dalawa kayo eh, di ba? Question. Oo. Na kailangan sagutin. Pag sinabi ng babae, yes. Ibig sabihin, dapat dalawa kayo may boses na marriage, no? Pag hinata ka ng boyfriend mo pataas, dapat magpahata ka pataas. Hindi pag hinahata ka ng boyfriend mo pataas or ng asawa mo pataas, dahil lang ayaw mo, hatakin mo siya pababa. Di ba? Hindi. Kasi mangyayari dun, wala. Magsisisihan kayong dalawa. O kasi ganito, ganyan. Tapos kapag halimbawa, hinahata ka ng boyfriend mo pataas, ng asawa mo pataas, nakikita mo naman na ginagawa ng asawa mo yung best niya, lumagapak yung asawa mo. Don't blame your husband. Ang tanong doon, Brody Marvin, Support. Kapag hinata mo pataas yung partner mo, hindi nagpahatak, partner mo na siya.
masasabi mo na bang hindi siya correct? I mean, hindi siya right. Hindi correct yung choice nung misis. Nung ikaw ako, yung pagpili mo nun. Ako masasabi ko kasi. Ano masasabi mo lang sa point una, of view yun? Ako. Alam naman natin kung tama ba yung ginagawa ng partner natin. 'Di ba? Kung halimbawa nagbebenta ng droga yan, syempre hindi ka magpapahatak pata sa droga yan. Pero kung yung ginagawa naman ng partner mo, ang makikinabang no, alam mo bandang huli kayong dalawa, it's a source of living. Diba? It's for the betterment of your future. Hindi kasi maraming mag-partners na gawa ng ego and pride nila. Yun nga eh. Diba? Pinahata ka pataas ng partner mo for the betterment ng relationship nyo and ng status nyo sa socials. Pero ayaw mo pahatak. Diba? Ngayon, etong partner mo, mag-iisip ngayon to, tama ba itong pinili kong babae o tama ba itong pinili kong lalaki? Ako, bigay na lang ako ng best example. Kami na lang ni Mrs. kunyari. Ito na lang, sige, yung pagpa-podcast ko pag weekend. Supposed to be dapat ang weekend oras namin ni Mrs., diba? Hindi na ako lalayo. Ngayon, dalawa lang yun si Mrs., diba? Ang podcasting, syempre, kapag naging okay to, marami itong doors na mag-open, diba? Kung alam mo, sabihin niya, hindi, pag weekend kasi oras naman natin eh. Awayin niya ako. Maintindihan ko siya sa part na yun kasi oras naman namin yun. Pero, hindi ba siya dapat thankful na gumagawa ko ng other way around para hatakin siya pataas? Diba? So, ang hihilingin ko sa kanya, it's either na iintindihin mo ko sa podcasting at the end, diba tayong dalawa makikinabang? Kasi, pag pumutok to, ikaw pa rin ang kasama ko sa taas. Diba? Ngayon, pag lumagapak naman ako sa podcasting, at nandyan ka pa rin, yun talaga ang partner mo. Diba? Tsaka, di ka that's the time na sabi mong pinili ko yung right partner para sa akin. Parang nagnegosyo ka lang. Diba? Kasi, kunyari magnegosyo ka. Pag ang negosyo mo hindi pumatok, at yung asawa mo na dyan, sige, okay lang. Ikitain naman natin yung pera. Yun, partner yun. Pero pag sinabi sa'yo ng asawa mo, di ka nakikinig sa akin, di ba? Yun. Ang tigas ng mukha mo, ha? Pera natin yan, invest ka ng invest. Nganga ka ngayon. Pag ginanong ka ng asawa mo, magtaka ka na. Di ba? Mag-isip ka na. Be thankful kung girlfriend mo pa lang. Kasi kung asawa mo na yun, medyo, Pero kung girlfriend mo yun, akala ko ba, di ba? Akala ko ba naniniwala ka? Ngayon, nag-fail ako ng isa, ganyan ang tingin mo sa akin. Di ba? Ako kasi, kilala mo ako, kilala ako ni Job na kasi ako pag may gusto kong gawin na isang bagay, talagang ini-execute ko. Pero I am making sure na nakikinig ako sa advice ng wife ko. Kasi ako naman bilang isang mga babae may discernment yan. Oo. 'Di ba? I mean kung hindi ko man magustuhan yung payo ng misis ko, i-acknowledge ko 'yon. 'Di ba? Tapos tatanungin ko din siya, do we have like a better way around? Kasi para sa akin, for me, medyo may butas yung payo mo sa akin. O di, syempre, at least maririnig ng asawa mo na you value her opinion, di ba? Parang you're not just being a self-centered person na if you just wanted to execute some business, you just execute it. Parang you don't want to hear the voice of your wife. For me, it's an acceptable way, diba? Para mag-execute ka ng negosyo na hindi mo papakinggan yung asawa mo. So, ganun ako. Every time na meron akong decision making na gagawin, I am consulting it with my wife. Kasi ganun naman talaga ang... Hindi, ganun talaga ang marriage. Dapat, ganun talaga ang marriage. Kaya, kapag halimbawa, yung mga girlfriend nyo pa lang, no? Medyo hindi na nakikinig sa inyo, pero... Diba? Try to reach out pa rin na ito naman para naman sa atin to sa future natin. Pero kung talagang dahil lang may ego yung partner, hindi, ayoko yan. Bakit yung negosyo na yan? Siyempre, ma-filter out mo na, ay, teka lang, ba't ganito mag-isip ng taong to, di ba? Pero check nyo pa rin sarili nyo rin. Yes, I-mirror nyo din. Oo, tama. Baka mamaya, tama pala yung sinasabi nung babae rin. Nung babae din. So, vice versa. Tama. Yun, kaya namin napili din itong topic na to kasi naniniwala kami na choosing your partner will make or break you. Tama. So, be careful talaga sa mga nasa relationship pa dyan na mga mag-boyfriend or girlfriend. Pagka napunta kayo sa maling asawa, katapusan nyo na. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Para kang bumili ng ng mamahaling bato, tapos ipupukpok ko sa ulo mo. Totoo yan. Maraming resources ang pwedeng mawala sa inyo. Yes, so... Kapag nagkamali kayo. Tsaka one thing I've learned sa buhay ko,
Siyempre, pag bata ka, mapuso ka eh. Pag mahal mo eh. You'll do everything eh. Daddy don't preach. Mahal ko siya, Dad. No. Parang, I don't care. Mahal ko siya. Paglalaban ko siya. Pero hindi pala ganun. Ano sa mga batang generation na makakapanood ng podcast namin. And I'm pretty much sure naman kahit papano, maiintindihan nyo to kahit hindi pa kayo in love or what. Pagdating ng time na may in love kayo at pag-girlfriend kayo, andun naman tayo sa term na pwede mong ipaglaban. Pero hindi laging pagmamahal dapat ang papairalin. Marami ka dapat i-consider sa buhay. Sa huli, matulfo ka pa. Matulfo ka pa. Imbis na kasalan, tulpuhan pala. Tulpuhan pala. Si ganito, nasa live. Di ba? Mahirap yun pag doon mo pa marirealize na mali pala yung pinili mo, nasa tulpo ka na. Wala na, kasi napili mo na yun. Kahit sabihin mo magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Pero the time na ginugol mo, kasama yung taong yun. Pare. Doon palang talo ka ni. Diba? So, be careful in choosing the right person for you. Ayun yung pinaka ma-advise as per our experience. Mahal pa man din ng pagpapakas. Oo, mahal talaga magpakasal. Tsaka mag-asawa, mahal ba? Oo naman, magkano na piliin ngayon. Bro. Annulment, pa lang yan? 300,000 pa lang, no? 300,000 acceptance fee. Parang pag kaya, mag-isip-isip. Pare, pag naisip mo yung girlfriend mo, no? Pag ayaw mo na yung ugali, teka, magkano annulment? Magkano divorce? Kasi minsan kasi may mga kabataan ngayon na type ko siya sa mga pangasawa kasi swag siya. May swag can pay the bills eh. Baga lilipas siyang angas ng Tama. Ewan ko, maraming ganyan ngayon eh. Kumbaga, kasi yan eh. Iba ang totoong, hindi ang fairy tale. Iba ang totoong buhay. Pag nandun ka na. Pag may asawa ka na, diba, Kuya Jeff, iba na. Ibang-iba na, no? Kaysa nung single pa, no? Mga bagay-bagay na hindi mo na nagagawa. Tama. Of course, yun talaga. Kailangan mong makipag-compromise saka respect din yun. For example, magpapaalam ka sa isang bagay na kailangan mong gawin. Kailangan mo talaga siyang i-consult. Kasi respect din yan sa mga sa wife mo. Yes, tama. So respect. Tama. Yun yung nun. So, ayun mga ka-brody, medyo maraming liko sa topic na to, no? Kasi as much as possible, gusto namin magkaroon ng mga example sa mga buhay-buhay, no? And choosing the right partner, it's never an easy thing to do. Na umimili ka ng kasi wala namang perfect. Yun yung pinakamahirap tanong. Wala namang perfect. Basta alam nyo lang na somehow yung taong makakasama nyo na kaya kang suportahan. I guess yun. Yung kaya kang number one, respect. Yung re-respetuhin ka ng partner mo, napakalaking bagay na. Diba? Kasi pag sinabi mong nire-respeto ka ng partner mo, pare, diba? Everything will follow. Pagmamahal, nandun, diba? Yung magandang pakikitungo, yung magandang kinabukasan. Basta may respeto. Respect, discipline, loyalty. Yeah. Gangsta yun. Di ba? Nakakatuwa lang balik-balikan yung mga pangyayari. Well, sana mapunta kayo sa mga right persons sa buhay niyo. Yes, sana na-experience nyo yung na-experience namin. Tsaka mga kabrody, di ba, parang lagi nyo lang din tatandaan na kapag halimbawa nagmahal kayo, lagi may compromise. Yeah. Correct. It's always given. Kapag nagmahal ka, you have to compromise. Diba? Hindi lahat smooth sailing. Tsaka pares kayo masaya. Pares kayo masaya. Akala ko kung gagawa ka ng isang bagay, sigurado mo yung masaya ka. Masaya rin yung asawa niya. Hindi pwedeng ikaw lang. Yes, tama. Diba? Ayun. Ikaw? Ano masasabi? All good na ako. Kasi alam mo bakit? Diba, kumawag na cellphone, tumatawag yung misis. Sabi ng misis niya, sinesenya siya. Ayos ka dyan. Sabi nila lahat. Kaya,
Copy paste. Ayun. Dandil na eh. Dandil na. Dandil na. Wala ka na idadagdag doon, Brody Jeff? Parang ayaw, sabi ni Brody Jeff, huwag mo na raw i-upload to eh. Parang yung opening pa lang sablay na. Sablay na, opening pa lang, medyo kulang na eh, no? Oo, kaya parang teka lang, parang malitong desisyon sa buhay natin. Oo. Parang sabi ni mamaya ka sa akin, Marvin. Hindi, ito Brody Marvin, explain mo na sa kanila yung feeling, nafe-feel natin ngayon. Gaano kasarap. Oo. Kasi kami nila Kuya Brody tsaka ni Brody Marvin, na-experience namin ngayon yung ano ba tawag dyan? Yung na-experience namin ngayon yung sarap ng tama yung desisyon namin kasi nung pangasawa namin. Yes. Ano yung mga bibigay mo sa kanilang paano mo ano ba tawag dyan? Take away ba? I-share natin sa kanila. Takeaways na. Parang based lang dun sa experiences namin. Ako, masasabi ko, again, hindi smooth sailing ang relationship. Dumating kami sa point ni Mrs. na nahirapan kaming ayusin yung mga bagay-bagay sa relasyon namin. Pero, napakasarap na meron kang partner na pinagdaanan niya yung ganong kabigat na bagay tapos napagtagumpayan niyo. Kasi doon mo marirealize na nandyan siya sa lahat, sa masaya, sa down moments mo. So, it's never an easy na sabihin ko na tama si Mrs. na pinakasalan ko before. Pero, naging brave enough ako na sabihin sa sarili ko na ready na ako. Ready na akong ready ka na sa gera. Batuhan ng plato. Totoo yung naniniwala ako doon kasi hindi naman solusyon ang mga problema sa buhay. I mean, hindi pag-aasawa ang solusyon para matapos ang problema sa buhay. Para sa mga single kasi di ba maraming ganyan yung single sila, kailangan makapag-asawa na ako para mawala na itong magandang. Hindi. Magle-level up lang yung problema mo sa buhay. Diba? Pero, masaya ka. Ano yung worth it problem? Worth it yung problemang yun kasi kasama mo yung taong pinili mo pang habang buhay. Ang advantage niyan, pare, na meron ka ng partners. Diba? Partners Advantage talaga yun kasi hindi ka na mag-isa. Hindi ka na mag-isa. Sa mga problema na may problema ka, hindi na solo, dalawa na kayo. No? May advantage at disadvantage, di ba? Yun yung pero mga ka-brody, hindi ibig sabihin nun pagka mag-aasawa. Pero tingnan nyo, baka hindi nyo pa kaya mag-asawa, bigla kayo mag-step forward ng di ba? Unless kung talagang tinatawag na kayo ng kapamilya, di ba? Parang kung kaya naman nila financially, gano'n. Sa akin, ang capable na ba? Capable parang financially, saka mentally. Financially and mentally. Naman, pag-isipan nyo. Pero kung finances lang yung pumipigil, mentally prepared naman kayo para mag-asawa. At finances lang ang pumipigil sa inyo para magpakasal. Magpakasal kayo. Kahit sana lang. Kahit sa simpleng civil wedding, magpakasal kayo. Basta mahal niyo isa't isa. Kasi kung, di ba, parang pumipigil lang sa'yo. Finances lang. Prepared naman kayo mentally, emotionally. Pakasal kayo. Saka tamang edad. Naman. Kasi baka makasuhan kayo. Kaya kumakaway. Kasi sabi po ni Brody Joe, basta po mentally prepared. Natawa ka na ba? Tamang edad. Ayun yung tama yung sinabi ni Brody Joe ba? Huwag nating hayaan na maging hindrance yung... Tsaka yun, tawag dito, maganda yun kasi nagsimula kayo ng simple. Dalawa kayong bumubuo ng pangarap nyo pataas. Iba yun. Marami yung mga kakilalang couples, idol ko yung mga yun, ganun yung kwento nila. Ayun, ganda na sinabi ni Brody Jeff. Ikaw, Brody Jeff, kamusta ka na? Hindi, para sa akin lang, napakasimple lang. Pwede ka nang bumawi. Napakasimple lang, choosing your partner. Kailangan merong mutual respect. Yun, ganda nun. Di ba? Mutual respect, compromise, loyalty, and of course, love. Yun ang importante. What is love? Love book. Ayun, maraming salamat mga ka-brody. Sana na-enjoy niyo yung episode namin ngayon, Medyo mahaba na pala itong kwentuhan natin. So, again, nagpapasalamat kami sa guest namin, si Brody Job, Kuya Job, salamat. Maraming salamat Thank you for the opportunity
gayahin nyo ang dalawa dito kay Brody. Kuya Brody Jeff, tsaka kay Brody Marvin. It's our pleasure to have you here, Brody. Salamat. And I'm sure naman na hindi ito yung last na makikita si Brody Jeff. Bibisita pa rin yan. Bibisita ako soonest. Thank you again, no, Brody Jeff. May masasabihin ka ba? Wala na. Wala na yung sabi. Naaabang nila yung mag-upload dito. Tapos iyahin niya yung isis niya. Teka, yung... Marco Brody, thank you very much for staying with us. And meron pa kami marami pa kaming ibibigay sa inyo. Marami pa kami i-offer sa inyo. Yes. Regarding sa podcast namin. And of course, we will ask for your support in liking, subscribing, sharing and viewing our videos. Makakatulong po ito sa amin. Yes. And in turn, makakatulong din po sa inyo kasi lahat po naman ng mga tao is may mga magkakaroon tayo ng mga struggles. So, through this podcast, this platform. This platform, of course, makakatulong dito sa inyo. Yes. Ay, huwag niyo kalimutan na The Brody Podcast at gmail.com. The Brody Podcast 1022@gmail.com. Email niyo lang mga Brody. Malay niyo soon kayo yung maging guest namin dito. So, mga naka-line up kami na guest this coming weeks. So, probably, mga ka-Brody, magkaroon tayo ng chance na mag-guest din kayo soon. May mga target places na rin kami dito sa lugar namin na mag-ikot kami sa mga restaurant at makapag-schedule tayo ng podcast. Plug mo na. Hindi, schedule tatapos, may mga tinatapos lang kami kasi may mga tinatapos ako sa store. After nun, invite ko kayo doon kayo mag-shoot. Thank you! Yan, salamat. Kayo mag-shoot sa store namin. Thank you, Brody. Sa store namin. Ayun. Tapos minsan, pagka mga viewers natin, mga mapag-guest natin, makakwentuhan din natin. Di ba? Soon, mga Brody, pag may time na kami ulit, na medyo mahaba pag holidays, pwede kami mag-live sa FB Live. Abangan yung FB Live namin. Abangan nyo. So, ayun, maraming salamat mga ka-Brody. At kami ay nag-iwan ng salita na always remember, we are limitless. Thank you mga ka-Brody. See you on our next episode. Bye. Bye.